Balita ko, duguan ilong ni Shalane ngayon ah. Ito na lang. Sir. Sir Manik, shoutout sa'yo. Kung ayaw nila kay Shalane dyan, dalhin nyo na lang dito. Kasi pag yung bata nagsumbong sa akin, walang bata-bata sa akin kung sino yung napak sa kanya. Didisiplinahin ko yan. Kung paano ako dumisiplina ng matanda. Kesa ako pumunta dyan, siya na nadalhin nyo dito. Alagaan ko muna saglit. Wala naman akong ibang shit eh. Kahit padala nyo lang saglit dito, tuturuan ko lang lumaban kahit 10 yung kaaway. Sige lang, Shalane. Sabihin mo lang sa akin kung gusto mo pumunta dito. Ako na bahala ko mag-usap sa management nyo. Para at least pagbalik mo dyan, kahit 10 yung umawat sa'yo, hindi ka kayang pigilan. May mga basic steps lang ako ituturo sa'yo. Ganito, pumunta ka dito bukas. Pag dumating ka dito, ikwento mo sa akin lahat ng nangyari. Lahat. Pati yung mali mo. Pag nalaman kong ikaw yung tama, marami ko ituturo sa'yo. Pero pag nalaman ko ikaw yung mali, papauwiin kita agad. Sabihin mo na sa akin pag Gcash ha. At magkakansel ako ng errands. Para lang sa'yo. So, gusto ko lang sagutin yung mga comment na nagsasabing na one-sided daw ako, na mga sinasabi niyo na, ay, syempre kapatid niya yan, kaya lagi niyang kakampihan. Hindi. Hindi ako ganun. Hindi ko palaging kinakampihan yung kapatid ko kasi never kong tinolerate yung ugali niya. Pero, ang pinupoint ko kasi sa away nila ni Bebang, na-trigger ako kasi nakita ko nasaktan yung kapatid ko, dumugo yung ilong niya. Yun lang yung point ko doon. Kasi nga, lagi ko sila sinasabihan, hanggat kayang pag-usapan nila, huwag nilang idaan sa sakitan. Nakakita ko ng dugo, kaya na-trigger ako, and syempre, normal na reaction yun, lalo na kapag kadugo mo yung isang tao, tapos nakita mo nasaktan. At saka syempre, as ate niya, gusto ko kung ano yung ikabubuti niya, kung saan siya mag-grow, and gusto kong mag-grow siya. Kaya hindi ko siya tinatolerate kung anong mali niya sinasabi ko sa kanya. And syempre, ganun din yung sinasabi ko kay Bebang. Kasi parang ate na rin ako ni Bebang. Ang one thing na kailangan nilang gawin ngayon ay mag-usap. Pero kung magpapatasan sila ng pride, wala. Mag-away pa din sila. Walang mangyayari. Yun yung kailangan nilang i-work on, yung kanya-kanya nilang ugali, at kailangan nilang pag-usapan, ilabas yung mga sama ng loob nila nang hindi sila nagsasakitan at hindi sila nagpaparinigan, kundi face to face. Face to face. Mali! Hoy, anong sinasabi niyong one-sided ako? First of all, hindi ako one-sided. Double-sided ako. Ang kukulit niyong lalakas ng tama niyo. Wala nga akong kinakampihan sa dalawa. Parehas silang may mali, parehas silang nagkamali, parehas silang nag-aalit, parehas silang nakasakit. Pero over si Bebang, no? Grabe guys, no? Over si Bebang. Mali naman kasi talaga si Bebang kasi nga na-musical siya, paulit-ulit tayo. Pero syempre, alam niyo din muna yung reason kung bakit nanakit si Bebang. Ang dadami yung sinasabi, gumagawa kayo ng issue, palagawa kayo ng issue. At saka na sinasabi yung scripted. Paano nag-scripted yun? Hindi nyo ba nakita yung mata ni Kelvin? Parang kinagat ng dinosaur sa sobrang maga. Scripted, dinala sa ospital si Shalane tsaka si Kelvin. Mano? Kayo sinasabi ko sa inyo, palagawa kayo ng issue, no? Paano nag-scripted yun? Sige. Yung mga pasignal-signal na gano'n ni Mama Amanda, di nyo ba alam dati siyang volleyball player? O kaya traffic enforcer? Basta nga hindi nga ni scripted, at tingnan nyo naman ang mga mukha. Ano, hahayaan nilang masaktan yung mga sarili nila para lang sa content? Utak ba? Ewan ko sa inyo! Apataka! Like, seriously? Hindi na dapat ako magsasalita kasi ayoko na makisawsaw sa issue. Tapos ayoko na din naisipin niya na may kinakampihan ako eh. Kasi kampi ka naman kay Bebang eh. Kampi ka naman talaga kay Bebang, ayaw mo lang aminin. O di sige. Kung kakampi kay Bebang, kung yun ang iniisip nyo, sige, go. Pero Diyos ko naman kasi, parang too much naman na yata kung aabot pa kayo sa point na pati yung nanay niya na nasa kabilang buhay na dadamay nyo pa. Like, isipin nyo naman na nanahimik na yung mama ni Bebang. Actually, up until now nga, dinadamdam pa rin ni Bebang yung pagkamatay ng mama niya eh. Kaya nga ako nandito, diba? Ang dami-dami actually, pwede naman kayo magpaikot-ikot sa pagbabash kay Bebang, pero wag nyo naman sanang idabay yung mom niya. Like for example, isipin nyo na lang kaya kung kayo yung namatayan, kayo yung walang nanay, tas gaganyanin kayo, hindi kayo masasaktan? Parang sobra naman na yata yung ganyan. Wala na akong pakialam kung iisipin nyo mas kinakampihan ko si Bebang. Ang kikitid ng utak nyo kung aabot kayo sa level na ganun, parang di kayo pinag-aral ng mga magulang nyo. Sayang pagpapaaral sa inyo ng mga magulang nyo kung ganyan kayo. Dead man na sana ako wala na sana akong pakialam, di na ako magsasalita eh. Pero yung mga ganong klaseng comment ay hindi dapat tinotolerate yung mga ganon. Tawag sa mga nagko-comment ng ganon, kulang sa atensyon. Akala nyo ata nakakatulong yung mga ginagawa nyo. Subukan yung sirain yung mental health ni Bebang, sisirain ko din yung mental health nyo. Kung ako sa inyo, magsitulog na lang kayo. Mag-aral kayo mabuti, matutuwa pa magulang nyo.